Bato de la Rosa, bumanat na po mga bossing doon sa mga kongresista, mga kababayan. So amunoy pagiging Ayan oh. Ayan oh, Bato de la Rosa oh, mainit na mainit po mga kababayan. Talagang nako. Kayo dati hinahangaan, sabi ni Bato de la Rosa. Kayo dati hinahangaan nyo kami. Dati nakasaludo kayo sa amin. Dati talagang puring-puring nyo kami. Ngayon, kalaban nyo kami. Sabi ni Bato de la Rosa. Kaya naman, nagbitaw ng salitang oportunista kayo. Oh, ha? Julius Cesar Piamonte, shoutout sa iyo. Pakinggan, panoorin natin itong balita, mga kababayan, no? Kasi talagang mainit si Bato de la Rosa. At mukhang lahat po sila gustong ipatawag doon sa Congress. Ano? Oh, lahat sila gustong maipatawag doon sa Congress. Mga bossing. Oh, banat po! Ronald Bato de la Rosa, so amunoy pagiging oportunista Uy! ng ilang mga kongresista na bumubusisi sa war on drugs ng Duterte administration. Talagang sanay ata si Bato de la Rosa, mga kababayan, nung hindi sila iniimbestigahan, no? Sanay ata talaga ang ating senador, mga bossing, na kapag ka sila yung magiging topic, nako, hindi pwede yan. Oportunista ang tawag sa inyo kapag kaganyan. Ayaw ayaw maiimbestigahan. Ganun po ba sila dati, mga kababayan? Pag sila na ang topic, hindi pwede yan. No? Bawal yan. Kaya po ba nagmamadali silang mapababa ang ating presidente, mga kababayan? Para matapos na itong mga investigasyon sa laban kontra droga? Ano po? No, tuloy natin ha, mga bossing. Sabi ni Leonida Negrillo, iiyak na. Kayo po ba napansin nyo na iiyakin si Bato de la Rosa? Madrama ho lagi. Oo. Madami ho kasing nagko-comment, iiyak na yan, iiyak na yan. Ikinalungkot ni De La Rosa ang mabilis na pagbaliktad o pagiging balimbing ng mga dating supporter at tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte. Si Aray ko po, mukhang kasama si Mark Ramos doon, mga kababayan. Ano po? Bakit? Hindi, kasi naman po dati, mga kababayan, talaga pong tayo, mga bossing, sumusuporta, no? Sa administrasyong Duterte. Lalong-lalo na natuwa po tayo, mga bossing, nung nag-umpisa yung unit team. Sabi, ay nako, tapos na ito. No? Tapos na ang eleksyon. Malabo nang makabalik sa paggogobyerno yung mga dilawan o yung mga kakamping na sinasabi natin, mga kababayan. No? Kaso po, mga bossing, paano ho tayong hindi babaliktad? Ito pong mga investigasyon sa kanila, ito pong mga kinakaharap nila ngayon, mga kababayan, halos lahat po matitibay ang ebidensya, mga bossing. Ikaw po ba gaganahan ka pa ding sumuporta sa kanila? Tapos makita mo na sila nagsisisigaw doon sa mautog nila. Walang basehan. Di ho ba? Sisirain ng Pangulo kung ano-ano ang sasabihin sa Pangulo. Wala hong basehan, mga kababayan. Ikaw susuporta ka pa din ng ganun? Oo. Siyempre, kapag ka ganun, mga kababayan, no, kahit gaano kalalim ka ng supporter, kahit gaano katagal ka ng supporter, kung malalaman mo yung mga nangyari nung panahon nang sila ay nanunungkulan, nung panahon na sila ay nandoon sa pwesto, ganun pala, bibitaw at bibitaw ka nun, mga bossing. Kaya hindi mo masasabi at hindi mo masisisi, pati ang mga congressman natin, ganun din po, mga kababayan. Na dati po, naku, saludo kami kay Pangulong Duterte, which is ganun naman din po tayo dati, mga bossing. Kaso, nalaman po natin, no, yung mga irregularidad nung panahon na sila ay nakaupo dyan. Hindi ko binoto ang mga yan, sabi ni Rowie. Men Corvera sa balitang yan. Tinawag na oportunista ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang ilang kongresista na nag-iimbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kung dati raw pinupuri ang kampanya laban sa illegal na droga, ngayon bumaligtad na. Ang dami, lalo ngayon, nalalaman ng taong bayan. Halos 30,000 mga bossing. Kung ikukumpara mo po yan,
Sa mismong si Bato de la Rosa ang nagsabi. Sa panahon ni PBBM, madugo naman din daw sa panahon ni PBBM. Kasi daw mga kababayan, umabot ng 800, ang nategi sa panahon ni PBBM. 2 taon lang, mga bossing. Times 3 equals 6 years. Times 3 mo yung 800 kung sakali na tuloy-tuloy lang at parehas lang yung datos, 2,400 mga kababayan. Ikukumpara doon sa 30,000. Ikukumpara doon sa napakaraming yun. 30,000 na pamilya ang nawala ng kapamilya, 30,000 na buhay ang nawala, mga bossing. At nasa likod po nito, mga kababayan, yung sinasabing, yung karamihan daw doon, kabataan, karamihan daw ho doon, mga bossing, inosente. Paano yan, Tobats? For those who are so fast in changing their stand, in changing their views, and changing their everything, all I can say is that these people are so opportunistic. They forget their principles. Mas pinaprioritize nila yung opportunity. At the same time po, mga kababayan, natapos po ang panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, hindi naman po talaga nag-zero ang droga Madami pa din ho, mga kababayan Madami pa din po, mga kababayan, ang droga. Ang sinasabi nga po nung mga nabiktima ng panahon ng laban kontra droga naubos ang buhay. Hindi yung ipinagbabawal na gamot. Ano po? Siguro kaya sila nagmamadali. Meron pa pideya pa tong si Bato. Meron pang mga mautog sila para bumagsak ang presidente. Para makabalik agad sila sa power. Di ba? Whatever that opportunity is, sila lang nakakaalam. Nauna nang bumuo ng Quadcom ang Kamara para mag-imbestiga sa isyu ng umunoy extrajudicial killings, war on drugs at isyu ng Pogo. Sabi ni De La Rosa, nakakalungkot na ang bilis magbago ng mga mambabatas na dati ring supporters at tagapagtanggol ni dating Pangulong Duterte. Nakakalungkot isipin talaga. Kung gano'n sa kabilis noon, they are singing hallelujah to us for thank you for the drug war. Thank you for the peace and order. Thank you for the tranquility. Thank you for keeping the streets safe from the drug menace. Thank you and thank you, bow and bow. Ngayon, you are the villain. Bakit kayo nagkandak ng war on drugs? Bakit niyo ginawa yan? Mali yung ginawa ninyo. Ganun kabilis magbago ang tao. Sa huli na napatunayan na kumbaga hindi naman napapatunayan pa mismo, Pero madaming ebidensya ang lumalabas, madaming ebidensya ang nagpapatunay na talagang mali, Merong ibang paraan. Tingnan mo ang Pangulong Marcos. Tingnan mo ang gobyernong Marcos. Hanggang ngayon naman po, mga kababayan, madami pong nahuhuli, Pero hindi ganun kalaganap, hindi ganun kadami yung natetegi ho. Lahat yan lumalabas ho ngayon, mga kababayan. Ganun kabilis. Aminado si De La Rosa na masama ang kanyang loob dahil tila nagtaksil rin ang mga opisyal ng gobyerno para magbigay ng mga impormasyon sa mga dayuhan at tinalikuran na ang mga pulis na nagbuwis ng buhay para lumaban sa mga drug lords at iba pang nasa likod ng drug operations. Siyempre to, but hindi naman pwede yung mga yan, kumbaga, alam nila, nararamdaman na nila, at na lumalabas na yung katotohanan, hanggang ngayon, mag-stay pa din sila sa inyo. Hindi naman pwedeng ganun. Susad for me. Susad talaga. Ganun. Wala bang cry-cry dyan? Wala yun talagang nakaganon? Kagaya nung nakita namin doon sa Senate? Sad Nangyari. Just because of politics. Ganun na lang yung... dahil daw po sa politika, mga kababayan. Sino po ba unang namulitika? Sino pa ba unang nanira? Mga bossing. Di ba sila yung unang nanira?
Sila yung unang bumanat sa presidente. Buwisit na nga ang taong bayan nun. Ano sabi ng taong bayan? Bakit ganito si si PBBM? Lahat na ay sinisira sa kanya. Hindi man lang bumabawi. Oh. Di ho ba mga bossing? Sila yung mga nauna. Kaya wag nilang magamit-gamit yung word na pinupolitika sila, namumulitika dahil sa 2025. Oh. Dahil sa 2028, gustong maging presidente, ayaw maging presidente si Inday Sara Duterte. Sa kanila po, mga kababayan, na nag-umpisa yung pamumulitika. Ating pagtingin sa ating kapwa sa ating kapwa Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa ating inang bayan. Gaganunin na lang natin. Ipagkakanulo na lang natin sa mga foreigner. Ipagkakanulo lang natin sa mga dayuhan yung ating mga kababayan na Akala ko ba hindi naiisipin ni Bato de la Rosa yung tungkol sa ICC? Bakit mukhang sa kanya mismo lumalabas yun? Ipagkanulo na lang natin sa mga banyaga. Ipagkanulo na lang natin sila sa mga foreigner. Usaping ICC din yan eh. Kala ko ba it's a waste of time lang yan, Bato? Bakit mismo ikaw ang nagdi-discuss? Ikaw mismo ang nag-o-open ng usapin na yan. Di ba? buong buhay nila ay dinedicate nila sa ating inang bayan. Iginit naman ng senador na paulit-ulit na ang pagdinig sa isyu ng extrajudicial killings kaya nakapagtatakang muli itong binuhay ng Kamara. Malinaw umanong hindi patas sa investigasyon. Kailan po ba dininig yun, mga kababayan? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Parang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayon pa lang yan mga nabubuksan, di ba? Dahil kung gusto ng patas na pagdinig, sana ipinatawag din ang mga opisyal ng gobyerno na nagsagawa ng operasyon noon gaya ng ginagawa nila sa Senado. Kung gusto nila ng fair na investigation, they should have contacted also the government side at saka kami mismo na gusto nila maging akusado. Kinuntak sana nila kami pero wala man ginawang contact na ginawa. So, paano sila magka-come up with a fair investigation kung objective investigation kung hindi nila kinuntak yung mga pulis, mga allegedly involved sa sabi nilang EJK. Wala man tayong narinig na ganon. Alam niyo po mga kababayan, sabi nga nila, mabigat na kaso ang EJK, ngayon lang yan.